Hello mga ka-sellers. Hello guys. I'm CJ Altonaga again as your accountant for today. Ang didiscuss naman natin is yung 1701Q or yung ating ITR ng quarterly for third quarter for sole proprietor na nag-choose ng 8% tax rate. Pero ito yung mga registered para to sa mga sellers registered before July 1 or yung mga old sellers natin. So, disclaimer muna tayo. Accountant is not all no basis. Sometimes we tend to forget and miss something. If so, please let me know in the comments. Uh, uh, this video was created October 2024. Any regulations after this date may affect the computation. So, this is your guide only, not your actual filing. For sole proprietor, non-VAT, opted for 8% tax rate. And for sellers, registered to before July 1. So, kung wala kayo dito, kung VAT kayo, kung sole proprietor, mixed income earner, or kung graduated tax yung ginagamit nyo, and new sellers kayo, dito yung video para sa inyo. So, baka malito lang kayo, baka pag may binanggit ako, hindi nyo ma-recognize. So, ayan o, ito kasi yung COR natin is 1701Q. So, kapag merong 1701Q sa ating COR natin, required tayo magpasa. So, first quarter, ang deadline, ang nakalagay dyan, filing, due date. So, ang deadline niya on or before May 15. Yung first quarter is January, February, March. So, due date niya on or before May 15. So, second quarter, April, May, June. So, tapos na tayo dito sa first tsaka second quarter. Then, dito na tayo sa ating third quarter. So, ang third quarter natin ay si July, August, and September. So, ang ano niya is on or before November 15, 2024 or every November 15. So, yan. So, what you will need sa ating pagpa-file ng 1701Q, so, EBIR forms offline, double check yung for latest version ni BIR website. So, sa ngayon, yung version 7.3 yata or 0.2 yun. So, makikita naman natin mamaya. So, alam niyo na to, since old seller kayo, dapat nakapagpasa na kayo na first and second quarter. So, alam niyo na yan. So, sales report from Shopee or yung books nyo. So, kung ano yung nilagay nyo sa books nyo or kung ano yung nasa Shopee, yun yung kukunin nating sales. So, BIR form 2307 if you have withholding tax every completed sales. So, si Shopee, nagwi-withhold siya ng ating tax or kinukuha niya yung portion ng ating sales para isubmit naman kay BIR. So, kung meron kayong withholding tax, so, required kayo. So, yung iba sasabihin, 8% ako, hindi na ako binawasan. So, hindi nyo na kailangan ng ganito kung nagpasa kayo ng sworn, kung 8%. Kasi usually, dapat talaga 8%, hindi na maminusan ng withholding tax. Pero si Shopee kasi minsan, winitheld pa rin niya. So, yung ibang mga 8%, lalo na yung mga, may 2551Q pero nag-off pa rin ng 8% is meron ganito. So, BIR Alpha List, Data Entry Validation. If you have 2307, kailangan nyo na mag-encode sa data entry tsaka mag-evalidate din dun sa BIR. So, meron ako separate video niyan. Ililink ko na lang mamaya for your reference. So, 1701Q, kailangan din natin yung sa second quarter filing natin kasi kailangan natin ng as of third quarter or as of 9 months ng sales. Pero, ayun, kukunin natin yung 6 months dun sa first and second, sa second quarter filing natin. So, ayun. Paano nga ba yung computation niya? So, ito yung for 8% natin, no? Schedule 2 tayo sa page 2. So, sales not sales. So, si sales ay si gross sales from, balikan nito siya, ang computation. Sales, non-operating, total income for the quarter. So, add total taxable income previous quarter para ang cumulative tax income for
as of this quarter, so as of 9 months yan, is ito. Then, ililess natin yung allowable deduction. Magkakaroon tayo ng taxable income. Then, tax due is itong taxable income times 8%. So, ayun. Tapos, paano tayo mag-a-arrive kung payable ba tayo or overpayment? Kung may prior year kayo na excess, ilalagay dyan. Tapos, kung may tax payment sa previous quarter, dito naman. Tapos, may creditable ng withholding. So, wala tayo neto. Kasi creditable lang natin last July. So, pang third quarter siya. So, creditable tax is dito sa 230, dito. This quarter, baka malito kayo, this quarter and the previous quarter. So, tax paid, pag inamend nyo na lang yung return na to. So, ayan. So, ito total niya yan, mula ito hanggang dito, as yung tax credits or payments natin. Tapos, tax due, ang magiging tax payable is itong number 54, 54A. Then, less itong mga tax credits. Ganun yung computation or formula lang. So, ano nga ba yung sa ating sales natin? Si sales natin ay yung gross sales for all sellers registered before 1. So, ang ano niya, ang sales niya na nakalagay dito is product subtotal less yung seller, discounts and rebate less refunds from July 1 to September 30. So, etong number 47 is yung pang 3 months lang na ating third quarter. So, July, August, and September. So, definition natin ng gross sales, pinapaulit-ulit ko naman to sa ating mga previous videos. So, ang gross sales natin, money equivalent, yan. Contact price, money equivalents, tapos, yan. Basta, na-discuss ko din yan. Para hindi na umaba, na-discuss ko din yan dito sa ating sales na in-upload ko last month pa. So, scan nyo na lang to para ma-direct ko yun dun sa ating discussion ng sales. Kung ano-ano ba yun talaga yung kasama natin sa sales. So, dun ano din natin na meron ding allowable deduction from ating gross sales, which are etong discounts and rebates and refunds lang. Yung deduction natin sa gross sales natin. So, how to summarize sales in Shopee? So, kung hindi kayo masyadong nagsusulat sa books, pwede nyo naman siyang i-summarize gamit yung ating platform ni Shopee, yung mga reports niya, pwede naman doon. So, meron ako dito, kung gusto nyong malaman kung paano mag-summarize, meron ako pinadali dito, pero ewan ko lang kung madali para sa inyo. So, ayun, sorry. Meron tayong accrual and meron tayong cash basis na ginawa ko. So, ano ba yung sa akin? Kung ano preferred ko? So, should we use accrual basis or cash basis? Based dun sa RR3 2024, it should be accrual basis. Yun. So, dito na tayo na. So, tapos na tayo sa sales. Dito naman tayo sa non-operating incomes. So, ano ba tong non-operating incomes? Ito yung non-operating or yung non-income not registered as primary business. Kung online selling kayo, pwede siyang yung, di ba may mga excess shipping fee na dinadagdag sa income natin, yun, pwede yun. Pwede yung commissions and others na hindi naman nagfo-fall sa ating primary business. Pero, dapat maliit lang to. Hindi siya dapat na mas malaki sa sales. So, ano lang siya, kumbaga, dagdag kita lang. Ganyan. So, ayun. So, sorry. So, ang ating sumunod ay itong add total taxable income or loss previous quarter. So, ano yan? Madali lang naman yan. Nakalagay na rin naman dyan na item 51 of the previous quarter lang naman siya. So, kukunin natin, kaya natin kailangan yung 1701Q ng second quarter kasi kailangan natin yung item number 51 doon. Ayan. So, ito naman yung allowable. Alam nyo naman to since dati naman kayong nagpa-file. So, 250K ang allowable deduction. Hanggang 250K lang.
So, ayun. So, tax payments for the previous quarter, makakuha natin yan sa ating tax payment natin ng first and second quarter. Pero makikita nyo na siya sa second quarter ng 7001Q. So, total of number 56. Yung number 56 is ito. Tsaka yung 62 with payments. Kung may payments. Pero kung wala, pwede mga 00 to. So, again, kapag may payment, lalagyan to payment from the previous period. Pero kung wala, 0 lang siya. Okay. So, for our number 58, ito nga yung 2307 for the third quarter. So, no 2307. Huwag kayong magtataka kung wala kayong minsan 2307. If you have submitted yung sworn statement natin na below 250k ka, ganyan, hindi ka bibigyan ng 2307. Kapag hindi ka wini-withheld ni Shopee, hindi ka bibigyan ng 2307. Like, kung nagpasa ka ng mga BMBE or exempt from tax or mga certificate na exempt ka sa tax. So, if isa lang yung 2307 mo, pwede ka na mag-refer sa 2307 alone. Pero, but still, kailangan mo pa rin mag-submit ng SOUT. So, tuturo ko mamaya kung paano mag-submit ng SOUT. So, if multiple tayo, 2307, i-refer ka na lang sa total withholding or sa total ng 2307 mo sa SOUT natin. So, yung SOUT, meron din ako niyang tutorial. So, doon na lang kayo punta. So, maglilink din ako dito later ng ating SOUT. So, ayan, mag-sample lang tayo. So, sample natin ang sales natin. So, dahil old sellers tayo, ang kukunin natin is buong sales natin ng July, August, and September. So, kunyari, ganyan lang yung ating sales. 236,750. So, ito yung sample natin ng second quarter. So, sample lang to So, meron tayong sample ng 1701Q ng second quarter. So, sample lang. Again, sample. Second quarter to, hindi to third quarter. So, nung second quarter, ang number 51 natin, itong 51 is 953. So, ito yung cumulative sales natin ng first and second quarter. So, ito yung kukunin natin mamaya as part of our computation. So, ang tax payment natin ng first quarter is 19,007 pesos. Then, ang tax natin na binayaran ng second quarter is 37,258. So, ganyan. So, pag pinag-add mo siya, yun yung tax payments natin sa previous quarter, which is the first and second quarter. So, 19,000 plus 37,000 is, nagtotal siya ng 56,265. So, yung sample sales natin kanila is 236. Sample na cumulative sales natin, ito, is 953,311. Then, ang allowable deduction natin is, ito, 250. Always naman yan. Nakalagay din naman yan dito na 250. So, ayan. So, tax payment natin from the previous quarter is 56,265. Yan. Yan na yung sample natin ng computation. So, may sample, 2307 sample. Sorry, in-edit ko lang to kasi hindi makatarungan yung kung maliit yung ilalagay ko dito. So, ganyan, nag-sample lang ako. So, eto na total na natin. So, sales natin, yung kanina, yung cumulative first and second quarter. So, ang total sales natin for the 9 months is yung nasa 1 million. Less natin yung allowable deduction is equals to ating taxable income na 940,000 times 8% is 75,000. Pero, since nakapagbayad na tayo, ito kasing 75,000 is for the 9 months. So, for the 9 months, ito yung tax natin. Pero yung first and second quarter, nabayaran na natin ng 56. So, i-less natin yon. So, dahil nagkukuha na si Shopee sa atin para ibigay kay BIR, yung 1,990, binigay na niya
kay BIR to. So, advance payment natin yan sa tax natin. So, may advance payment na 1,990. So, ayan. Ito yung ipa-file natin sa South. Okay? Mag-file tayo ng South dyan. So, ang total tax payable na lang natin or yung natitira natin hindi pa nababayaran is yung 16,949.88 centavos. Yan lang. So, start na tayo. Paano natin siya ilalagay sa ating offline EBIR forms? So, ang latest natin na package is version 7.9.4.2. So, yun yung latest version as of October na ginawa ko to. So, ano ang BIR form 1701Q V 2018 yung kukunin natin. Always remember, dapat yung may V 2018 yung hanapin natin at 1701Q dahil quarterly pa lang ang kinukuha natin. So, fill up natin. Fill up lang, i-click mo lang yung fill up. Tapos, mapupunta ka dito sa ating first page. Yan, page 1. So, page 1, ilalagay mo lang for the year 2024. Anong quarter niya? Third quarter. Amended return ba siya? No. Kasi hindi na pa naman tayo mag-amend. So, first time natin gagawa. Hindi pa naman tayo nagkakamali. So, amended. Pero kung second time or ano nyo na mag-amend kayo ng previous na na-file nyo for third quarter is i-yes nyo siya. Kung may nagkamali kayo sa unang final nyo. Pero kung wala, no lang siya. So, ayan. Kung first time nyo, no talaga siya. So, single proprietor, kasi for single proprietor nga ang ating, ngayon, is, then, business income, 8%, tax rate. Ayan. Tapos, ilagay nyo lang yung mga details ng date of birth and citizenship. So, ito, automatic naman yan na magkakaroon. So, ayun, yung sa ating first page. So, punta na tayo sa ating second page. So, sa second page natin, dito tayo sa ating schedule number 2. Sa schedule number 2, yan, nilalagay lang natin yan. Sales na 236,750. Tapos, yung cumulative sales natin. Wala tayong other income, hindi tayo nagko-commission, hindi tayo nag-affiliate, ganyan. So, nilalagay natin yang dito sa 50 yung previous quarter natin na taxable income, which is 953,311. So, ayan. Ito, huwag kakalimutan na ilagay yung ating 250. Sorry. So, etong 250, huwag kakalimutan kasi lalaki ang tax nyo kapag hinalimutan nyo yan. So, ayan. So, yun nga, ang total tax yun natin kasi nira-round off na. So, naging 75 to 05. So, ang tax payment natin sa previous period is 56. Again, tax payment for the previous quarter. Ibig sabihin, yung mga binayaran natin ng previous quarter. So, creditable tax withheld, ito yung 2307 ng previous quarter. Wala naman tayo kasi hindi pa nag-withheld. So, ito, yung 2307 for the quarter. So, ito yon. So, dapat ito ay same sa South na gagawin mo. Okay? Dapat same siya sa South na gagawin mo. Kapag hindi, ibig sabihin may mali. Or pwedeng magkulang or magsobra yung allowed na 2307 na ni BIR sa'yo. So, ayan. So, dapat ito, same siya sa total mo sa South. Or, ayan. Summary of Alpalis withholding taxes at source. Yun yung South. So, ayan. So, tama naman yung compute natin na 16,950 yung na ground off lang. Kaya, 16,950 siya. So, ayan yung babayaran natin for the third quarter. So, yun. Ang nagkaiba lang talaga dito is meron na tayong 2307 from Shopee. So, ayan. Ito yung first page. So, validate. Click the validate. Kung
To check if the form is ready to be submitted and no missing details from the form. So, kung merong missing details and kulang pa, hindi siya magva-validate. So, alam nyo na naman to, edit, kapag gusto mo i-re-edit after the validation, save to save the file, print to print the form, then magsasubmit, final copy to online, submit the form, double check mo muna bago yung submit final copy kasi hindi mo na siya may edit once you submitted the file. Alam nyo na to kasi ano naman kayo dati. So, ayan. So makaka-receive kayo ng ganito. Alam nyo na rin naman to na makaka-receive kayo ng ganito. Sorry. So, dapat pala hindi ko na sinama dito. Pero, ayan. Ayan. Dapat Q3 yan. Tapos, malalaman kung kailan kayo nagpasa. Ayan. If payment through bank, dalhin nyo yung 1701Q ng third quarter, yung 2307. Print nyo na lang. Tapos yung South ng Excel printed file. Kasi madalas nanghihingi yung si bank ng ganyan. Kapag may 2307 ka, nanghihingi siya ng printed file nung South or nung summary alpha list. Pero minsan, kung isa lang, hindi niya na hinihingi. Pero, depende sa bank. So, ayun. Tax receipt, ito yon hanapin mo. Baka hinahanap din yung ganito. So, ganyan. So, during or after the BAR submission, create ka ng South file na i-secure mo na mayroon kang encrypted file. So, gumawa ako ng YouTube niyan para mapabilis lang yung mga ano. Kasi paulit-ulit natin tong i-discuss sa mga 1701Q natin. So, ayan. Scan nyo na lang dito or punta kayo dun sa sa YouTube channel, dun sa may dun sa playlist natin, accounting. Yan. Maano naman dyan, kung ano yung sinasabi kong encrypted file. Kung ano yung South, summary of withholding taxes, kung ano. So, lahat inano ko doon hanggang sa pagkuha ng encrypted file. So, kung nakatapos na tayo doon at yung total nung South file is same dun sa ating 2307, dun sa ating 1701Q, dapat pareha siya. Send the encrypted file. So, dito, di ba, sinasabi ko, yung sa Windows C, BIR Alpha na folder, tapos encrypted file. Yan. Itong, kung ano man yung latest, kung ano man yung nagawa nyo, makikita, ito, naka-ano dyan is yung tin natin. Tinanggal ko lang. Tapos, kung anong month. So, 9 is September. Tapos, 1701Q 2024. So, yan yung ipapasa mo sa ating emails. Ito, email to. Ito yung content ng ating email. So, mo siya isa-send. Send to. Sorry, hindi ko na ano eh. So, send to esubmission@bir.gov.ph. Okay? Tapos, ano yung kailangan, ito yung subject, alpha list submission. Pero, usually, hindi naman to template, pero ito yung ginagamit namin sa pagpa-file. Maraming kakakilala na ganito yung ginagamit nila. So, TIN, tapos TIN mo, yung taxpayer's TIN, registered name, last name, yan, address, email 1, email 2, email 3. Okay? Tapos, ito yung file. I-attach mo siya. Huwag nyo kakalimutang i-attach yung e-submission. Okay? So, ano mong gagawin? Magpapasa sa EBIR forms, then magpapasa sa email ng file. Okay? Tapos, makaka-receive ka. Pagka-send mo, pagka-send ko, makaka-receive ka ng ganito. The BIR has received your data. Pero, hindi pa ito yung final validation. So, ayan. Twisting that you will receive another email for file extraction of validation. So, dun sa ano naman natin is may validation. So, maka-confident ka na. So, mag-send ulit si BIR ng ganito.
So, dalawa dapat ang ma-receive mo from e-submission. Ayan yung email nila. Pagka-send mo ng email ng .file, makaka-receive ka dapat ng ganito na mayroon attachment receive na may valid file. Dapat. Ayan. Tapos, no errors are encountered. Yan. Valid. Valid. Kasi kapag invalid, magkakaroon siya ng 1 dyan. So, ayun. Kailangan lang ma-receive mo ito. Tapos, okay ka na dyan. So due ng submission of e-submission of alpha list 15 days after ng 1701Q. Ang alam ko ito. So, or November 30 siya. Pero, ako lagi kong inaano na after kong i-submit nung aking nung submit final copy ng aking 1701 quiz, pinapasa ko na rin itong alpha list. So, reminder, file and pay. So, ang una natin, ano bang process niya? File ka ng 1701Q sa ating EBIR. Sorry, 1701Q sa EBIR. Tapos, in between, gagawa ka ng south. Tapos, yung .file, ipapasa mo sa e-submission. Ayan. Baka kasi malito kayo kung anong gagawin. So, 1701Q kay EBIR, gagawa ka ng south na may .file. Then, ipapasa mo siya sa e-submission. So, si 1701Q on time or on or before November 15, papasa mo. Tapos yung south or yung .file is 15 days after the submission of 1701Q. Yan. So, or pwede naman siya na November 30. Pero dapat ipasa mo na din para wala ka nang alalahanin kasi si e-submission ay matagal mag-reply. Baka magtaka kayo na 1 day or 2 days lang. Minsan inaabot siya ng week bago siya mag-reply. So, ayun lang. So, meron tayong questions from previous video natin, no? So, bakit po ako walang 2307 from Shopee? Naka 8% tax po ako. So, possible na notaries if you submitted the sworn statement, BMB, or tax exempt from tax, or talagang na ano na ni Shopee na kapag 8% ka, kasi dapat exempt ka na din sa withholding. Dapat ganun. Pero yung iba kasi nagkakaroon ng 2307. Pero kapag nagsubmit ka ng sworn, BMB, or exempt ka from tax, which is 8%, yun nga, madalas walang 2307. Pero kapag meron, need mo siyang mag-south. So, from ating ito pa yung isa, si Tintin. So, hello po, applicable po ba yung submission neto? Yung ang video is yung sa summary ng south. So, hello po, applicable po ba yung submission neto sa 25551Q? So, hindi po siya. Hindi applicable yung south sa 2551Q, sa 1701Q lang. Yun. So, makakalas ka lang ng tax sa ating south or 2307 sa ating 1701Q. Yun lang. Any questions, comment down below. Tapos, pwede ko siyang sagutin sa next video ko. So, basta series of 1701Q sa mga susunod na araw. Pagpasensyahan nyo na kung medyo matatagalan kasi medyo busy din at nagpapasa nga din ng 1701Q and marami pang pinapasang reports kapag accountant. So, ayun lang. Thank you. Hope you like it. Share and subscribe kung may ads, panood na lang. And salamat po. God bless. Our YouTube channel will be Out Plus F Travel. And thank you. God bless. Till our next video.